Ka-coffee, magandang araw po sa inyo, sa mga nakikinig po sa atin. Nasaan man po kayong panig ng daigdig, magbigay lang po ako sa inyo ng some assessment patungkol po dito sa pagpanaw ni Mima Alicia. Unfortunately, may mga nag-aaway-away na, medyo malungkot po ito para sa side ng administrasyon dahil may mga content creator na kakampi natin sa administrasyon nakikipag-away sa kapwa natin kakampi dahil po sa pagkakaiba po ng perception patungkol dito sa pagkamatay ni Mima Alicia. Yung ibang content creator, pinaniniwalaan nila na ito po ay politically motivated. Ibig sabihin po, ibinibintang nila sa kabilang side or ibinibintang nila or ang dahilan daw po ng pagpanaw ni Mima Alicia dahil po sa kanyang mga maaanghang na content, sa kanya pong mga political content, sa kanya mga vlog na bumibirada sa kabilang grupo. Unfortunately, hindi ako naniniwala na yan po ay dahilan. May nagsabi din po sa atin, based sa initial investigation, hindi po ito politically motivated. Again, initial investigation po ito without finality. Hindi pa po tapos dahil ongoing pa po yung investigation. Pero lumalabas po, ito po ay hindi politically motivated. Ibig sabihin po ng politically motivated dahil po sa politika. May iba pong anggulo na tinitingnan. Siyempre, nasa initial investigation pa lang po tayo pero ako, naniniwala ako hindi po ito politically motivated. So, ang panawagan ko rin sa ating mga kapwa supporters, no, parang hold our horses, no? Parang wag tayong mag-away-away. O wag tayong mag-insist ng ating belief. Ako hindi ko naman ini-insist sa inyo na paniwalaan yung sinasabi ko pero yung sinasabi ko po may batayan. May factual basis ito. Hindi ito gawa-gawa. Wag na tayo mag-fake news, wag na tayo gumawa ng mga content na magpapalawak sa division o sa away-away ng kampo ng administrasyon at kampo ni Sara Duterte. Parang hindi naman tama iyon. Nagagawa tayo ng storya, gagawa tayo ng fake news or kahit teorya na hindi naman suportado ng mga factual evidence, di ba? So, iwasan po natin 'yan. Okay, moving forward. Kasi actually, marami din kasi ang natakot na content creator. Ako, BBM supporter ako, alam niyo 'yan, di ba? Ever since kampanya pa lang, 2021 pa lang, sumusuporta na po ako sa administrasyon, that time Uniteam pa. So, maraming natakot. In fact, yung aming mga pamilya, aming mga kamag-anak ay medyo nangamba. Tapos may lumabas pa na listahan daw ng isusunod. Di ba? Bagamat wala po yung pangalan ko roon sa listahan, yung mga kakilala ko, yung mga kaibigan ko, nandoon din po sa listahan na yon. Number one, hindi po verified yung listahan na yan. Therefore, nag-generate yan ng unnecessary fear. Kumbaga, hindi kinakailangan na pangamba ng mga content creators. Pero syempre, kasi kung makita mo yung sarili mo, nandun ka sa listahan na sinasabi nilang listahan ng isusunod daw, etc. Nakakatakot nga naman yan. Wala ako doon sa listahan. Pero may mga kakilala tayo doon na parang kung totoo man yung listahan yan, hindi nila deserve or kahit na sino man, hindi deserve na masama doon sa listahan. Dahil ang pagpapahayag po ng opinion, ang freedom of speech, ang freedom of expression, kung hindi mo po nagustuhan yan, ang pagiging violente ay hindi dapat solusyon. Kundi legal basis, di ba? Or legal remedies, pagsasampa ng kaso sa mga defamatory statement, etc. Sampahan ninyo ng kaso yan, hindi yung tsutsugiin nyo. Diba? Again, wala akong sinasabi na si Mima ay chinugi dahil sa kanyang political belief. Regardless yan, kahit sa side ka man ng administrasyon, sa side ka man ng kabila, or pink ka man, hindi deserve ng kahit na sino man na tsugiin because of his belief, because of his political stand, etc. Even si Harry Roque, napanood ko yung vlog ni Harry Roque, yan din yung kanyang pinupunto, di ba? Dahil pagkitil yan sa demokrasya ng Pilipinas. Hindi ako kumakampi sa side ni Sara Duterte or ng kung sino man. Ang pinupunto ko dito, huwag tayong gumawa ng fake news, huwag tayong gumawa ng mga baseless accusations na ito po politically motivated, etc. Dahil may mga bagay tayo na hindi alam, na alam ng iba. And I think alam ko rin yung iba doon, na kwento rin sa atin, no, ng mga verified nating mga sources. So mahirap pag-conclude nang wala tayong batayan. Anyway, sige, tapos na yan ha. Moving forward, nagtatanong po sila, ano yung ginagawang tulong ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos kay Mima Alicia?
matapos po ang kanyang pagpanaw, I assure you, ka-coffee, no, I assure you, tinutulungan po ang pamilya ni Mima Alicia. Kasama ko si Mima sa live yung Abante Bisaya. Partner kami, dalawa lang kami, di ba? And alam ko yung ibang efforts na ginagawa ngayon para tulungan yung pamilya ni Mima Alicia. I assure you, hindi ko pwede sabihin sa inyo ibang mga detalye, pero hindi po siya pinababayaan. May mga mapapanood kayo ng mga vloggers, sila mismo, they can testify kung ano po yung tulong na ibinibigay sa pamilya ni Mima Alicia. May nabasa rin po akong article, social media post kahapon na medyo nagkakainitan yung mga content creator, kesyo daw bakit parang sinisisi si PBBM, kesyo hindi raw po ito gumagalaw dito sa investigasyon ni Sara Duterte, investigasyon ng pagkamatay ni Mima Alicia. Hindi po totoo yan. In fact, yung pagbuo pa lang ng Special Task Force ng PNP and even yung NBI, kumilos na agad sila para mapabilis po itong investigasyon na yan, na hindi usually nangyayari sa mga ordinary or sa mga typical na krimen na bubuo ng Special Task Force. Ibig sabihin po, may pinakilos. Not necessarily na si Presidente mismo yung magbibigay siya ng speech, pupunta siya doon sa police station na naganap yan, etc. Hindi natin pwedeng expect na ang presidente ay ganun ang gagawin. Maganda kung gagawin niya, na siya mismo ipapakita, pero sa dami ng ginagawa po ng ating presidente, hindi ko sa sinasabing hindi ito priority, no? Pero ginawa niya rin po yung kanyang tungkulin. Ginawa niya rin po yung kanyang trabaho. Definitely, napakadali pong mag-utos. Diba? O sige, gawa kayo ng ganyan, special task force para mapabilis yung investigasyon, malaman agad natin, mapanagot yung dapat mapanagot. Ginawa po yan. Diba? Yung proof nga dyan, yung pagbuo ng Special Task Force. Kanina may nabasa akong balita, no, na na-identify na raw nga po itong mga allegedly gunmen. And then, ongoing po yung kanilang operasyon. So, mabilis po yan. Kung ikukumpara natin sa typical na kaso. Financially or logistically, kasi ang balita bago ilipat si Mima Alicia sa Samar, dahil isa po siyang waray, ibuburol daw po ito dito muna sa Maynila. At tinutulungan po sila ng side ng administrasyon. So, don't worry, sinusuportahan po siya, hindi po siya pinapabayaan. May mga arguments tayo na nakikita sa social media na parang wala naman daw obligasyon ang ating presidente na gawin ito kay Mima Alicia dahil hindi naman siya pinilit na mag-content, kundi ito ay lahat ay voluntary. May punto din naman siya. Wala naman pilitan dito. Di ba, kung ayaw mo mag-content sa presidente, you can always, anytime, no, do so. Ayaw mo, sige, stop ka sa content mo. Wala itong pilitan. Ito po voluntary. And you know the risk. Alam niyo yung risk kung bakit nyo ginagawa yan. Kaya, bagamat masakit yung ibang, for sure nabasa nyo na yan, mga content creator na nakikinig sa akin, no? Nabasa nyo na yan, yung palitan kahapon sa social media. Basta may post ng isa nating kasama, no, na medyo nang real talk doon sa mga nagde-demand ng parang nagde-demand sila ng pananagutan sa ating presidente sa pagkamatay ni Mima Alicia. Alam nyo yan, nabasa nyo yan, di ba? Masakit man pakinggan yung punto na yon, pero may katotohanan din po. Ang ginagawa natin, lagi tayo ang chief, tayo lagi ang hepe, para tayong barko, tayo ang nagpapaandar ng ating mga barko. Ito po hindi ito sa pilitan, ito po free will po ninyo, kagustuhan ninyo mag-content, and vice versa, may monetary gain. Nabanggit din doon na kumikita din po kayo sa pagko-content about the president. Medyo masakit po sa damdamin yan, pero on the other hand, kung titingnan mo, in my case, for instance, meron yan sa advertisements, di ba? Sa social media views. Pinunto ko rin ito sa una kong video. Sa bawat panonood ng ating mga kababayan sa YouTube, sa panonood po sa Facebook, may advertisements po yan at may kita po tayo dyan kay Meta at may kita po tayo dyan kay YouTube. Pero again, masakit po yung ganong linyahan, pero reality check o ng real talk po yung nag-post na yan. So, ang masakit, ang makita na ang pagkamatay ng isang tao pinagtatawanan, di ba? Kasi darating din yung punto na darating sa atin yan o sa ating pamilya, no? May ibang sa kabilang side pinagtatawanan nila yan, kesyo deserve daw po yan, etc. Yung mga laugh reaction, marami doon sa mga news reports, lumalabas sa ABS, lumalabas sa GMA, sa Bilyonaryo at sa iba't ibang pahayagan at tinatawanan nila yung pagkamatay ni Mima Alicia. So, yun lang ang ating panawagan, parang
ibalato nyo na yun, di ba? Ibalato nyo na kay Mima yun. Last story na yan o last article na yan, huwag nyo nang tawanan. O hindi para kay Mima na lang yan eh, para sa kanyang nanay na lang eh, para sa kanyang mga kapatid eh, kasi insulto po yun, malaking insulto yun. Dinudurog nyo yung puso ng magulang ni Mima once na makikita niya na puro laugh reaction, na puro haha yung makikita doon sa mga news article. Ibalato nyo na yun sa nanay. 'Di ba? Ibalato nyo na yun sa mga kapatid, ibalato nyo na yun sa anak ni Mima. Last na yun, no? Hindi naman siguro mahirap gawin yung hindi paghaha. O, 'di ba? Kung wala kang reaction, kung ayaw mo mag-like, ayaw mo mag-heart, ayaw mo mag-sad emotion, huwag ka na maghaha. Balaton nyo na lang yun, balato. Hindi na para sa tao, hindi na para kay Mima, no? Kundi para sa kanyang mga naiwang pamilya. Masakit din po yan para sa naiwan niyang pamilya. 'Di ba? Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo may mga masasakit na salitang nasasabi. Tao po tayo eh. Kayo din naman, nagkakamali kayo, di ba? Hindi nyo pwede sabihin, deserve niya yan dahil gumawa siya ng kasalanan, deserve niya yan dahil ganyan siya magsalita, etc. Kasi may karma eh. Di ba? Ang ginawa mo, baka bumalik din sa'yo. Good karma and bad karma. Again, yun po ang panawagan ko sa mga kakampi natin, mga kasama nating vloggers. Unfair ang mga bintang na walang batayan. Di ba? Let us not cause additional or let us not tawag yan, widen the division between the Sara camp and the BBM camp dahil po sa mga ganitong instances. Again, lumalabas po sa initial investigation, most likely hindi po ito politically motivated or sa madaling sabi, not because of her content, kaya po siya napaslang. Anong take ninyo dyan? I will respect your opinion. Sa mga vloggers, I will respect your content, your stand, etc. But para pare-parehas tayo, wag tayo magpakalat ng fake news. Di ba? I-komento po ang inyong opinion, ang inyong mga reaksyon, ang gusto nyo po sabihin, ilagay nyo dyan sa comment section para nababasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Nasa Facebook, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, baka di pa po kayo nakasubscribe. At yung mga nasa TikTok, baka di pa rin po kayo nakasubscribe. Ilagay dyan sa ating comment section or subscribe, follow. I'll see you in my next video. Paalam po.